Noong mga bata pa tayo, madalas nating tanungin, kailan kaya magkakaroon ng lumilipad na kotse? O motorsiklong kayang mag-hover sa ere? Sa mga pelikula lang natin ito nakikita, mga eksenang puno ng ilaw, holograms, at trapikong wala na sa daan kundi sa himpapawid. Laging malayo, laging imposible. Pero ngayon, hindi na lang ito tanong ng mga bata. Ito na ang tanong ng mga siyentipiko, inhinyero, negosyante, at pati ng mga mamamayan, bakit hindi pa tayo lumilipad? Sa taong 2025, ang teknolohiya ng personal na paglipad ay hindi na pangarap, isa na itong produkto. At isa sa mga pinakaunang nagpapatunay nito ay ang Jetson A, isang personal na sasakyang lumilipad na gawa ng Jetson, isang kumpanyang mula sa Sweden. Hindi ito science fiction. Hindi ito demo lang sa Tech Fair. Isa itong aktwal na eVTOL, Electric Vertical Takeoff and Landing Aircraft, na idinisenyo para sa isang tao, gamit ang purong electric propulsion, at kayang i-operate ng isang ordinaryong tao na hindi piloto. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Ang Jetson Lee ay may 8 rotors na gumagana ng sabay-sabay para buhatin ang sasakyan at pasahero nito. Gamit ang aerospace-grade aluminum at carbon fiber materials, magaan ito pero matibay. Ang bigat nito ay mga 86 kilos lamang, mas magaan pa kaysa sa karamihan ng motorsiklo. Sa bilis na hanggang 102 kilometro kada oras, kaya nitong lumipad ng halos 20 minuto sa isang buo at fully charged na baterya. May triple redundant flight control system ito, ibig sabihin, kahit magkaroon ng aberya sa isang sistema, may backup agad na ako para hindi bumagsak ang sasakyan. Bukod pa rito, may auto-landing system at sensor-based obstacle avoidance din ito para sa dagdag na kaligtasan. Pero ang tunay na himala rito ay hindi lang ang teknikal na aspeto. Ang himala ay kung paano ito naging posible, mula sa ideya hanggang sa prototype, hanggang sa commercial na produkto. Ang Jetson ay itinatag nina Tomas Patan at Peter Turnstrom, 2 tao mula sa magkaibang larangan na pinagsama ng isang layunin, gawing posible ang personal flight. Mula sa isang maliit na workshop, ginamit nila ang 3D printing, custom components, at matinding diskarte para buuin ang unang Jetson ni. Noong 2021, ipinakita nila sa mundo ang test flight nito sa isang video na agad naging viral. Sa loob lamang ng ilang araw, milyon-milyon ang nakapanood. Ang reaksyon? Halo ng pagkabigla, paghanga at pananabik. Mula noon, sunod-sunod na ang kaganapan. Nagbukas sila ng reservation system para sa mga nais bumili ng Jetson ni. Sa loob ng ilang buwan, sold out na ang mga unit para sa taong 2023 at 2024. Ang bawat unit ay ibinebenta sa presyong humigit kumulang $78,000. Para sa ilan, ito'y luho, pero para sa iba, ito na ang simula ng revolusyon sa transportasyon. Ang konsepto ng lumilipad na kotse ay hindi na lang sa pelikula, nasa hangin na ito, sa mga bukirin ng Europa, at sa mga paliparan ng kinabukasan. Pero hindi lang ito tungkol sa isang produkto. Ang Jetson Lee ay simbolo ng pagbagsak ng hadlang sa pagitan ng tao at paglipad. Hindi mo na kailangang mag-aral ng aeronautics. Hindi mo na kailangang bumili ng helicopter o magbayad ng piloto. Hindi mo na kailangang sumali sa military para lang maranasan ang lumipad. Kaya mo na ito, basta't may access ka sa teknolohiya at may kaunting tapang para humawak ng joystick. Maraming bansa ang nagsisimula ng gumawa ng mga patakaran ukol sa ganitong uri ng transportasyon. Sa Estados Unidos, may mga probisyon na ang Federal Aviation Administration para sa ultralight aircraft gaya ng Jetson ni. Sa Sweden, kung saan ito ginawa, may mga test zones kung saan pwedeng lumipad ang mga ganitong sasakyan. May ilang limitasyon pa sa altitude, range, at airspace, pero malinaw ang direksyon. Ina-adjust na ng mga gobyerno ang kanilang mga batas para bigyang daan ang teknolohiyang dati imposible. Habang dumarami ang interes sa eVTOLs, dumarami rin ang kumpanyang sumusubok sa larangang ito. May mga start-up na mula sa Japan, Germany, Brazil, China, at Korea na may kanya-kanyang prototype. Ngunit kakaunti lang ang nakapaglabas ng aktwal na produkto na umaandar, may test flight, may specs, at higit sa lahat, may totoong buyer. Sa puntong ito, ang Jetson ni ay isa sa pinakauna sa mundo. Mahalagang unawain na ang rebolusyong ito ay hindi lamang teknikal, ito ay sosyal.
Kung dati, ang paglipad ay para sa piling tao lamang, airline pilots, military personnel, o mayayamang individual, ngayon, ang pinto ng himpapawid ay unti-unting bumubukas para sa mas marami. Hindi pa rin ito mura. May mga limitasyon pa. Pero tulad ng lahat ng teknolohiya, bumababa ang presyo sa paglipas ng panahon at lumalawak ang access. Kapag nagkaroon ng mass adoption, makakakita tayo ng mga komunidad kung saan ang pag-commute ay hindi na sa sasakyan kundi sa ere. Walang traffic lights. Walang bumper-to-bumper. Ang langit ang bagong kalsada. Ngunit sa kabilang banda, may mga katanungan din kailangang harapin. Gaano ito kaligtas sa mata ng publiko? Paano kung mag-crash ito sa gitna ng syudad? Paano ito maiiwasan ng ibang aircraft? At paano natin sisiguraduhin na hindi lang mayayaman ang makikinabang sa teknolohiyang ito? Ang Jetson ni ay hindi ang solusyon sa lahat. Pero ito ay malinaw na simula. Isa itong unang hakbang at para sa marami, sapat na ito para maniwala na ang mga pangarap na lumipad ay may lugar na sa kasalukuyan. Sa bawat test flight, sa bawat video ng sasakyang unti-unting umaangat mula sa lupa, parami ang mga naniniwala na ang hinaharap ay hindi darating sa susunod na henerasyon, nandito na ito. At hindi ito nagsisimula sa gobyerno. Hindi ito nagsisimula sa higanteng kumpanya ng eroplano. Nagsisimula ito sa dalawang tao, sa isang ideya, sa isang prototype na lumipad sa isang bukid, at sa isang henerasyong handa ng humawak ng manibela, kahit ito'y para sa ere. At habang sinisimulan nating tanggapin ang bagong realidad ng personal na paglipad, isa pang tanong ang dumarating, kung ganito na ang simula, ano pa kaya ang susunod? Kung may Jetson D na ngayon, ano ang ihahain ng iba pang inventor, inhinyero, at bansa na ayaw magpaiwan? Dahil ang Jetson ay paunang alon pa lamang. Sa kabilang panig ng mundo, may mga taong lumilikha ng sariling sasakyang lumilipad mula sa loob ng garahe. May mga inobador na hindi naghihintay ng permiso o funding, sila na ang gumagawa ng hinaharap gamit ang kamay nila mismo. At doon tayo tutungo sa susunod, sa mga individual na hindi na nagpapaiwan sa himpapawid. Hindi lahat ng revolusyon ay nagsisimula sa malalaking korporasyon o matataas na institusyon. May mga pagbabago na sumisibol mula sa mga garahe, mula sa maliit na laboratorio, mula sa mga taong hindi sikat, hindi kilala, pero may tapang at imahinasyon para baguhin ang mundo gamit ang sarili nilang kamay. Habang ang mga bansang gaya ng Sweden, Japan at China ay pinupondohan ng milyon-milyong dolyar ang pag-unlad ng mga sasakyang lumilipad, may mga individual na hindi na naghihintay. Hindi sila umaasa sa grant. Hindi sila nakaupo sa opisina. Sila mismo ang naghihinang, nagdidisenyo, nagsetsek ng balanse, at lumilikha ng makina na, sa literal na kahulugan, ay kayang lumipad. Isa sa mga pinakamaagang halimbawa nito ay ang Martin Jetpack, na nagsimula sa New Zealand noong dekada 1980. Ang ideya ay simple, isang jetpack na kayang itaas ang isang tao sa ere, gamit ang compact engine at rotor blades. Ngunit habang simple ang ideya, mahirap itong isakatuparan. Ilang taon ang ginugol ng inventor na si Glenn Martin sa pagbuo ng prototype na ligtas, matibay, at kayang kontrolin ng isang tao. Ang Martin Jetpack ay hindi gumagamit ng traditional jet turbine. Sa halip, ito ay may dalawang ducted fans na pinapagana ng isang 200 horsepower, 2.0 liter, 4 gasolina engine. May harness na parang backpack na isinusuot ng piloto, at ang katawan ng jetpack ay gawa sa composite materials para mas maging magaan. Kayang bumuhat ng isang taong hanggang 120 kilo, at lumipad ng hanggang 900 metro ang taas sa loob ng 30 minutong flight time. Sa unang bahagi ng 2000, nagsimula ng makilala ang proyekto. Ipinakita ito sa mga tech conventions, nagkaroon ng pansin sa media, at maraming tao ang humanga sa determinasyon ng maliit na team ng Martin Aircraft Company. Noong 2015, ang prototype ay nagpakitang gilas sa isang test flight sa Dubai, isa sa pinakakilalang public demonstrations nito. Pero tulad ng maraming kwento ng inobasyon, hindi palaging tuloy-tuloy ang takbo. Noong 2019, huminto ang operasyon ng kumpanya dahil sa kakulangan ng pondo, regulasyon, at hindi pa rin sapat ang teknolohiya para maging viable ito sa merkado. Marami ang nalungkot, pero sa kabila ng pagsasara ng kumpanya, naiwan ang inspirasyon na kahit sa isang maliit na bansa gaya ng New Zealand, posibleng lumikha ng isang makina na literal na bumaliktad sa konsepto ng transportasyon. Ngunit may isang kwento pa na mas radikal, mas raw at mas personal.
Isang kwento ng isang tao, isang inventor, na walang pondo, walang pabrika, walang team, at gumawa ng sarili niyang drone na kayang buhatin ang katawan ng tao. Si Marcelo Labrado, isang engineer mula sa São Paulo, Brazil, ay walang high-tech lab, walang corporate sponsor, at walang team. Ang meron lang siya, isang pangarap, kaalaman sa elektrikal at aerodinamikong disenyo, at ang matinding paniniwala na kahit mag-isa siya, kaya niyang itayo mula sa lupa ang isang sasakyang lumilipad. Gamit ang mga ordinaryong materyales na mabibili sa merkado, aluminum tubes, electric motors, electronic speed controllers, at bateryang ginagamit sa mga heavy-duty vehicles, sinimulan ni Marcelo ang kanyang proyekto. Disenyo niya mismo ang frame, isang circular na base kung saan ilalagay ang mga propellers, at sa gitna, isang maliit na cockpit kung saan siya upo. Walang casing, walang dekorasyon, lahat ay exposed. Lahat ay functional. Ang una niyang mga test flights ay ginawa sa isang abandonadong lot sa labas ng lungsod. Walang audience, walang crew. Video camera lang at tripod. Sa unang lipad, ilang segundo lang ang itinagal sa ere, mga 2 metro ang taas. Pero sapat na ito para patunayan ang punto, kayang lumipad ang gawa niya. Unti-unting inayos ni Marcelo ang balance, pinalitan ang ilang parts, at in-upgrade ang flight controller. Gumamit siya ng redundant system para sa throttle, at nagdagdag ng manual emergency kill switch para kung sakaling magloko ang isa sa mga motor. Habang hindi pa ito handa para sa malalayong distansya o matagalang lipad, ang kanyang prototype ay sumisimbolo ng isang bagay na mas malalim, na ang paglipad ay hindi para lang sa may pera, kundi para sa may determinasyon. Sa isang panayam sa isang local tech blog, sinabi ni Marcelo, "Hindi ko gustong maging milyonaryo dahil dito. Gusto ko lang patunayan na hindi mo kailangang maghintay. Kung may ideya ka, gawin mo. Kahit mag-isa ka." At iyon ang tunay na diwa ng mga independenteng inventor, ang kawalan ng takot sa limitasyon, ang tapang na gumawa ng unang hakbang kahit walang kasiguruhan. Sa panahong ang karamihan ay hinihintay muna ang tamang oportunidad, ang tamang pondo, ang tamang suporta, may mga taong tumatayo, at sinasabing, "Ako na ang kikilos." Hindi madali ang landas ng mga katulad ni Glenn Martin at Marcelo Labrado. Paulit-ulit silang binigo ng teknolohiya, limitadong budget, at minsan, ng mismong sistemang humahadlang sa pagbabago. Pero sila ang nagpapakita ng tunay na anyo ng pag-unlad, hindi palaging malinis, hindi palaging perpekto, pero palaging totoo. Sa mga mata ng marami, sila'y delikado, hindi praktikal, o simpleng baliw. Pero kung wala ang mga ganitong tao, walang magsusulong ng imposible. Dahil bago naging common ang kotse, may nagsimula rin sa garahe. Bago naging parte ng araw-araw ang cellphone, may nagsubok nito sa laboratorio, habang pinagtatawanan ng iba. At ngayon, habang ang mundo ay patuloy na bumabalik sa lupa dahil sa trapiko, polusyon, at congestion, may ilang individual na tahimik na umaangat, paakyat sa langit, dala ang paniniwalang maaari pa ring lumipad. Ang mga inventor na ito ay hindi naghihintay ng pahintulot mula sa mundo. Sila ang nagsasabing, sapat na ang paghihintay. Oras na para lumipad. Kung ang Jetson ay patunay ng teknolohiya na galing sa organisadong pag-unlad, sina Martin at Marcelo naman ang patunay na hindi mo kailangan ng bilyong dolyar para makalikha ng himala. Minsan, sapat na ang isang ideya. Isang maliit na espasyo. Isang motor. Isang taong handang sumubok kahit mag-isa. At sa bawat tagumpay nila, kahit ilang segundo lang sa ere, kasama nila ang lahat ng taong nangangarap ng mas mataas na kinabukasan. Mga estudyanteng nag-a-assemble ng drone sa eskwelahan. Mga mekanikong nagtatanong kung kaya ba nilang negatibo 3 print ang parts. Mga batang nakatingala sa langit habang dumadaan ang lumilipad na sasakyan sa balita. Hindi lahat ng imbensyon ay kailangang perpekto sa simula. Hindi lahat ng pagbabago ay dapat malaki agad. Pero sa bawat taong sumubok, sa bawat prototype na umangat kahit ilang pulgada, may mundo tayong binubuo na mas malaya, mas bukas, at mas mapangarapin. Sa dulo ng araw, hindi mo kailangang maging malaking kumpanya para magpalipad ng pangarap. Minsan, ang kailangan mo lang ay hindi ang pera, kundi ang tapang na magsimula. Habang may ilan ng lumilipad gamit ang sarili nilang disenyo at tiyaga, ang karamihan sa mundo ay naghahanda pa lamang. Hindi ito dahil sa kakulangan ng ideya, kundi dahil sa kabigatan ng proseso. Dahil kung gagawin mong bahagi ng isang lungsod ang isang sasakyang lumilipad, kailangan mong paghandaan hindi lang ang makina kundi ang lungsod mismo. Paano ang trapiko sa ere?
Paano ang emergency landing? Saan ka magpapark? Paano ang ingay? Gaano kalawak ang kailangan para sa take-off? Paano mo babantayan ang daan-daang sasakyang lumilipad ng sabay-sabay sa ibabaw ng lungsod? Ang mga tanong na ito ang tinutugunan ngayon ng mga bansang may sapat na teknolohiya, ekonomiya, at istruktura upang ipatupad ang ideya ng urban air mobility. Isa sa mga bansang ito ay ang Japan, isang bansang tahimik ngunit determinado. Sa halip na ipagyabang ang prototype, pinili nilang ihanda ang buong sistema. Sa sentro ng proyektong ito ay ang kumpanya na tinatawag na SkyDrive Inc. na itinatag ng dating mga inhinyero mula sa Toyota. Ang kanilang modelo, ang SE-03, ay isang eVTOL na may isang upuan at may 8 electric rotors. Noong Agosto ng 2020, sa isang test site sa Toyota City, unang isinagawa ang public demonstration nito. Sa kabila ng kaba at pananabik ng mga nanonood, tahimik na umangat ang sasakyan, humigit kumulang 5 metro sa taas, at matagumpay na nakalutang ng ilang minuto. Bagaman maikli ang lipad, sapat ito upang ipakita na seryoso ang proyekto. Sa loob ng ilang taon, ang SkyDrive ay nakipagpartner sa mga higanteng kumpanya sa Japan tulad ng NIS, Itochu Corporation, at Yamato Holdings. Ang kanilang layunin, magsimula ng serbisyo ng air taxi sa Osaka bago ang 2025 World Expo. Hindi lang ito tungkol sa paggawa ng sasakyan. Gumagawa rin sila ng tinatawag na vertiports, mga vertical takeoff and landing pads sa loob ng lungsod. Gumagamit sila ng simulation systems para planuhin ang flight paths sa itaas ng Osaka, Tokyo, at iba pang dense na lungsod sa Japan. Ang disiplina ng Japan sa urban planning ay ginamit na ngayon sa langit. Mula sa Asia, lumipat naman tayo sa Estados Unidos, tahanan ng mga malalaking tech startups at ng kultura ng anyone can build anything. At isa sa mga kumpanyang nagdadala ng kulturang ito sa himpapawid ay ang Lyft Aircraft, na nakabase sa Austin, Texas. Ang kanilang produkto, Hexa, isang one-seater electric aircraft na may 18 rotors na nakaayos sa isang hexagonal na frame. Hindi ito mukhang kots o helicopter. Parang malaking drone na gawa para sa tao. Pero ang kakaiba sa Hexa ay hindi lang ang disenyo, kundi ang prinsipyo, dapat makalipad ang kahit sinong gusto, kahit walang lisensya. Salamat sa regulasyong tinatawag na Part 103 ng Federal Aviation Administration, (FAA), ang mga ultralight aircraft gaya ng Hexa ay hindi na kailangan ng pilot license. Ang kailangan lang, basic safety training, konting orientation, at ikaw na ang piloto ng sarili mong aircraft. Walang airport, walang runway, vertical takeoff, direct control, short distance flying. May maximum flying time ito na mga 15 minuto, depende sa bigat ng piloto at kondisyon ng hangin. Controlled ito ng onboard computer na may autopilot features para sa safety. May joystick din kung gusto mong manual ang control. Lahat ng flights ay may live telemetry at real-time tracking para sa monitoring. Sa madaling salita, para itong drone na sinasakyan mo pero may auto-hover, auto-landing, at emergency parachute system. Noong 2022 at 2023, nagsimula nang mag-offer ng flight experiences ang Lyft Aircraft sa mga piling lugar sa Amerika. Para sa halagang mas mababa sa presyo ng isang short helicopter tour, pwede ka nang maranasan lumipad gamit ang Hexa. Ginawa nila itong parang theme park experience, edukasyon, adventure, at preview ng kinabukasan. Ang target market ng Hexa ay hindi mga business traveler o politiko. Ang target nila ay mga ordinaryong tao na gustong lumipad kahit minsan sa buhay. Ang kanilang tagline, "You don't need to be a pilot to fly." Isa itong revolusyon sa access, binabago nito kung sino ang may karapatang umakyat sa himpapawid. Samantala, sa Europa, isang kumpanyang Aleman ang mas sistematikong nilalapitan ang konsepto ng urban air mobility. Ang Volocopter, na may headquarters sa Bruchsal, Germany, ay may malawak na network ng international partners. Ang kanilang flagship aircraft, ang Velocity, isang 2 upuan na eVTOL na may 18 rotors, at may saklaw na 35 kilometro. Mula sa disenyo hanggang sa integration, ang Volocopter ay nakatutok sa isang layunin, gawing bahagi ng urban transport system ang air taxi. Ang kanilang mga pangunahing partner, Paris, Roma, Dubai. Sa bawat lungsod, may plano silang magtayo ng vertiports, mga stasyon ng lipad, parang terminal ng bus pero sa bubong ng gusali. May integrated booking system, real-time tracking, at konektado sa iba pang public transport.
Noong Paris Olympics 2024, nakatakdang gawin ang unang public demonstration ng Velocity sa lungsod. Mula sa airport hanggang sa city center, ang lipad ay aabot lang ng 15 minuto kumpara sa halos 1 oras na biyahe sa lupa kapag may traffic. Ito ang kanilang proof of concept na ang air taxi ay hindi na lang konsepto kundi solusyon. Ang Volocopter ay kauna-unahang eVTOL developer sa Europa na nakatanggap ng Design Organization Approval (EA) mula sa European Union Aviation Safety Agency (EASA). Ibig sabihin, sumusunod ito sa pinakamahigpit na standards sa kaligtasan, noise emission, at sustainability. At ang pinakaambisyoso nilang panukala. Skyports Network, isang sistema ng vertiports sa buong Europe na may standardized design, software, at maintenance protocol. Parang isang airline company pero lahat ay vertical. Sa 3 proyektong ito, SkyDrive ng Japan, Lift Aircraft ng EASA, at Volocopter ng Germany, makikita natin ang 3 uri ng approach sa parehong problema. Sa Japan, disiplina at urban integration. Sa Amerika, access at experience. Sa Europa, standardization at international scale. Hindi pa perpekto ang mga ito. May limitasyon pa sa oras ng lipad, sa saklaw, at sa kapasidad. Pero malinaw ang isang bagay, ang mga lungsod ay nagsisimula ng i-adjust ang kanilang sarili para sa isang lipad na hinaharap. Hindi na tayo masaya sa kalsada. Ang susunod na traffic ay sa langit na. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, habang ang ilan ay nagsisimula palang bumuo ng vertiports, may isa ng bansa na hindi na naghihintay. May isa ng kumpanyang tuluyan ng lumipad, hindi bilang prototype, kundi bilang serbisyo. Ang mga tanong ay unti-unting nagbabago. Kung dati ang usapan ay kung kailan darating ang panahon ng mga lumilipad na sasakyan, ngayon ay malinaw na ang sagot, dumating na ito. At hindi lang sa anyo ng prototypes o experimental flights. May mga lugar na aktwal nang pinapatakbo ang mga sasakyang lumilipad sa lungsod. May mga lungsod na hindi na lang nagtetest, kundi aktwal nang nag-operate ng air mobility systems. At sa unahan ng lahat ng ito, mas ahead pa kaysa sa Europe, Japan, o Amerika, ay ang China. Sa gitna ng abalang mga lansangan ng Guangzhou, sa makabagong mga skyline ng Shenzhen, at sa mga tourist hubs ng Macau, may isang uri ng sasakyang lumilipad na regular nang nakikita ng publiko. Isang bilog na cockpit na may 2 upuan, pinalilibutan ng mga braso kung saan nakakabit ang 16 na propeller. Walang piloto. Walang manibela. Hindi ito panglaro. Hindi ito drone na may kamera. Ito ang ihang E-216 na. Ang E-216 na D, Autonomous Aerial Vehicle, ay ang flagship model ng kumpanyang ihang na nakabase sa Guangzhou. Ito ay isang ganap na autonomous passenger drone, ibig sabihin, walang piloto ang kailangang mag-operate nito. Ang pasahero ay papasok lamang sa cabin, pipili ng destinasyon sa touchscreen panel, at ang drone na mismo ang magdadala sa kanya sa pupuntahan, sa paraang ligtas, tahimik, at halos walang pangingialam ng tao. Mula pa noong 2017, sunod-sunod na ang flight tests ng E-216 na. At bago pa man matapos ang 2023, nakapagtala na ito ng mahigit 30,000 na flight cycles, karamihan ay may totoong pasahero. Hindi na ito prototype. Ito ay certified na aircraft ng pamahalaang Chino, partikular ng Civil Aviation Administration of China, CAAC. Noong Oktubre 2023, opisyal na inaprubahan ng CAAC ang E-216 na para sa commercial autonomous operations. Isang milestone na hindi pa naaabot ng karamihan sa mga katulad na proyekto sa buong mundo. Ang drone ay may maximum speed na 130 km may flight range na 25-30 km, at isang full redundancy system na tinitiyak na kahit may magkaaberya sa ilang bahagi ng makina, ligtas pa rin ang biyahe. Sa kabila ng pagiging autonomous, ang bawat flight ay nakalink sa isang central command center na sumusubaybay sa galaw, kondisyon, at status ng lahat ng unit na nasa ere. Mas kahanga-hanga pa, aktual na ginagamit na ito sa mga serbisyo tulad ng tourism flights, emergency deliveries, at maging short-distance air taxi. Sa ilang bahagi ng China, lalo na sa mga mas modernong lungsod, pwede ka nang mag-book ng lipad sakay ng E-216 na. Gamit ang mobile API, pipili ka ng ruta, magbayad, at hihintayin na lang ang pagdating ng iyong drone na parang ride-sharing pero sa langit. Ito ang realidad na unti-unting inilalatag ng China, isang lungsod na may 3-dimensional mobility.
Isang transport system na hindi lang limitado sa kalsada, kundi may parallel ecosystem sa ere. Hindi ito ideya. Hindi ito pitch deck. Ito ay aktwal na nangyayari. Ngunit habang mabilis ang pag-akyat ng China sa larangang ito, hindi rin nagpapaiwan ang Estados Unidos, lalo na ang mga kumpanyang sinusuportahan ng Silicon Valley. Isa sa mga nangunguna rito ay ang Joby Aviation, isang kumpanyang itinatag noong 2000 at siyam na nakabase sa California. Ang kanilang modelo ay hindi drone style. Ang disenyo nito ay parang maliit na helicopter na may 5-seat capacity, may tilting propellers, at kayang lumipad ng hanggang 240 kilometers sa isang full charge. Ang cruising speed nito ay aabot sa 320 kilometro mas mabilis kaysa sa karamihan ng sasakyang ginagamit sa urban mobility projects. Ang Joby ay may malalaking pangalan sa likod nila, Toyota, na nag-invest ng halos $400 milyon. Uber, na dati ring may sariling air mobility division, ngunit pinasa ito sa Joby. At pati ang NASA, nakatuwang ng kumpanya sa pagdevelop ng mga simulation at airspace integration models. Noong 2022, nagsimula ng payagan ng Federal Aviation Administration, FAA, ang ilang test flights ng Joby sa mga piling lugar. At ayon sa mga ulat, malapit nang makuha ng kumpanya ang type certification para sa kanilang sasakyan, ang huling hakbang bago ito payagang mag-operate commercially. May mga plano na ring inilalatag para sa service launch sa mga lungsod tulad ng Los Angeles, Miami, at New York sa kalagitnaan o huling bahagi ng dekada. Ayon sa Joby, ang kanilang misyon ay simple pero matindi, to save billion people an hour a day dahil sa mga traffic na nawawala kapag nasa air ka. Ngunit habang nakaka-excite pakinggan ang mga kwento ng Ihang at Joby, dumarating ang isang tanong na mas malalim, para kanino ba talaga ang langit na ito? Lumilipad na tayo. Pero magkano ang isang lipad? Magkano ang isang unit ng ganitong sasakyan? Sa dami ng features, tech specs, at design innovations, makakaya ba ito ng ordinaryong tao? Ayon sa ilang ulat, ang isang flight sa EA-216 na ay maaaring umabot sa $150, $200 para sa ilang minutong lipad. Ang presyo ng unit nito ay humigit kumulang $300,000 depende sa configuration. Samantalang ang Joby aircraft ay inaasahang papatak sa $1 milyon per unit, at kahit na bumaba pa ito sa kalaunan, hindi ito magiging abot kaya ng masang pasahero sa mga darating na taon. Bukod pa rito, nananatili ang mga issue ng regulasyon, noise pollution, privacy concerns, battery life, air traffic control, at higit sa lahat, pagtanggap ng publiko. Kahit gaano pa ito kaganda sa papel, kung hindi ito kayang ma-access ng karamihan, baka muli na naman itong maging luho ng ilan. Ito ang dapat pagtuunan ng pansin sa mga susunod na hakbang ng industriya. Dahil kung ang kalayaan sa paglipad ay mananatiling para lang sa may kayang bumili, anong klaseng revolusyon ang binubuo natin? Ang tunay na pagbabago ay hindi lang sa teknolohiya, kundi sa access. Hindi lang ito tungkol sa kung kaya mong lumipad, kundi kung may karapatan ka bang makisabay. Sa kasaysayan, bawat bagong imbensyon, tren, kotse, cellphone, internet ay dumaan sa prosesong ito. Mula sa pagiging elitista, naging bahagi na ng araw-araw. Maaaring mangyari din ito sa air mobility. Pero kailan? At kanino ito unang mapupunta? Habang ang China ay naglalagay na ng landing pads sa mga gusali, habang ang Amerika ay nagla-launch ng prototype sa mga kilalang lungsod, habang ang Europe ay nagpupundar ng vertiport networks. Marami pa rin sa mundo ang hindi pa nga nakakakita ng ganyang sasakyan sa personal. At marahil, iyan ang dapat nating tanungin ngayon. Dahil ang tanong ay hindi na kailan tayo lilipad. Ang tanong ay, sino ang makakalipad? At higit pa riyan, sino ang hindi kailanman makakaya? Ang revolusyon ay nagsimula na. Ang himpapawid ay hindi na lang para sa eroplano. Isa na itong bagong teritoryo, hindi lang ng teknolohiya, kundi ng politika, ekonomiya, at katarungan. Hindi mo na kailangang mangarap lumipad. Ngayon, ang tanong ay, may upuan ka ba sa sasakyang papunta sa kinabukasan? Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.